andito ko ngayon. Today is Thursday. So, andito ko ngayon sa aking lugar ng tambayan. Ayan guys, medyo ang sakit ng ulo ko kasi ang weather dito paiba-iba. Paiba-iba ng temperature, uulan, aaraw, lalamig, giinit. Ay nako. Praning din ang, kung ang dyan sa atin ay praning na rin ang mga tao ngayon dito rin ay ganun din. Alam nyo, magre-reaction lang tayo. Kasi pag nanonood ako ng YouTube, Diyos ko, wala na akong ibang narinig dyan kundi puro na lang about impeachment ni BP Sara. My God, 3 years na yan, hindi nyo pa ba titigilan si BP Sara? Hindi ba kayo napapagod? Ang dami-dami problema ng Pilipinas. Dapat iyon ang inuunan nyo muna. Yung mga nakaupo ngayon dyan sa administrasyon ni BBM. Dapat iyon ang inuunan nyo. Hindi si Sara Duterte ang inaatupag nyo. Nagdesisyon na nga ang Supreme Court. Bakit hindi pa kayo tumitigil? Huwag nyo nang itama yung mali. Kasi pag Supreme Court na ang nagdesisyon guys, wala na kayong magagawa doon kasi yan ang pinakamataas na judge. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, sana dumating yung panahon na bago mag-senador ang tao o senador ang tao or maging presidente ang sino man or maging senador ang sino man, sana ay graduated ng law or political science yung mga magtatrabaho sa gobyerno, yung mga magiging senador, kasi para may alam sila sa batas. Kasi guys, ako wala rin akong natapos na mataas, pero nakakaintindi ako guys ng batas dyan sa Pilipinas na kagaya niya, nagdesisyon na ang Supreme Court na stop na yung impeachment ni BP Sara dahil may nilabag may nilabag sila ng rules na kailangan isang beses ka lang magbibigay ng complaint sa Supreme Court. So kasi ang nangyari, apat pala ang ikinomplain kay BP Sara. So ngayon sabi ko, yung iba kasi, aywan ko ba bakit kahit si Senator Marcoleta pinapaliwanag na minsan guys, alam mo sa totoo lang, minsan nakakagigil na yung mga walang, yung bang kahit alam na nilang tama ang Supreme Court, pinipilit pa rin nilang baluktutin. My God, tama na, hindi ba kayo napapagod? Tigilan nyo na si BP Sara, tigilan nyo na ang mga Duterte family, tigilan nyo na. Kasi wala naman silang ginagawang masama. Tingnan nyo na nga, pinakulong nyo na nga si PRRD. Tapos kung ano-anong mga pagbibinta nyo pa kay BP Sara. Lahat na lang ng mga pamilya Duterte, kinakalkal nyo na kaunting bagay. Manahimik na lang. Diyos ko, ang mga Pilipino, dapat nagkakaisa tayo. Hindi tayo nag-aaway-away. Dapat nagkakampihan. Kaso, ang nangyayari is labanan, awayan dahil sa mga lulong sa ambisyon na maging politika dyan. Pwede ka naman maging politika, pagtrabaho sa gobyerno, na wala kang inaapakan na ibang tao. My God, alam mo, nakakahiya na tayo sa buong mundo, nakakahiya na. Pilipinas lang ang nag-aaway-away, tapos kapwa mo Pilipino, ipapadala mo sa ibang bansa para lang ipakulong. Imagine, saan ka nakakita ng ganong bansa na sarili mong kababayan ipapadala mo para ipakulong? Hindi ba nakakahiya yun? Dito nga sa Germany, alam na alam ang mga news dyan sa Pilipinas. Kaya minsan pag tinatanong tuloy ako dito ng mga kasama ko sa work,
hindi na lang ako sumasagot, ini-ignore ko na lang kasi ano sasabihin ko? Alangan naman na pagtakpan ko ang administrasyon ngayon na alam nila na naririnig nila sa mga news na ganun-ganun ganito. Number 1 corrupt in the Philippines. Yeah? In the whole world, number 1 corrupt is the Philippines. My God, tapos nabalitaan pa nila dito yung tungkol kay PRRD na pinadala ng Pangulo ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Nabalitaan pa nila. Sabi, anong klaseng ano yan. Ako, aywan ko, alam nyo, ayoko na guys magpaliwanag sa mga ganyan kasi minsan nakaka-stress na. Diba? Instead na pag sa ibang bansa ka, nakakahiya na tayo nag-aaway-away, Pilipino sa Pilipino, nagbabangayan, nag-aaway-away, pinakamagulo. Dapat magkaisa na tayo guys, magtulungan tayo na umunlad yung bansa natin para naman maipagmalaki natin ang Pilipinas sa buong mundo, na umasenso na ang bansa natin, na magandang economic at maraming mag-invest sa Pilipinas. Kaso kung maraming nababalita ng mga taga-ibang bansa na maraming corrupt dyan sa Pilipinas, magaganahan pa ba sila guys na na mag-invest dyan sa Pilipinas? Hindi na. Siyempre takot na sila. Kasi susugal sila ng milyon-milyon na peso dyan. Tapos wala rin naman mangyayari. Eh di wag na lang. Diba? Kaya sana naman tigilan na natin, magkaisa na tayo at magtulungan kung paano mapaunlad ang Pilipinas. Nakakapagod. Ako nga, hindi ako nagtatrabaho sa gobyerno at hindi ako politika. Pero pag nanonood ka ng mga news sa Pilipinas, nakakapagod na. Napakinggan lahat na puro na lang Duterte. 3 years na lang. Lahat na lang pinagkakaabala nyo ang pamilyang Duterte. Wala namang ginawa ang pamilyang Duterte sa inyo. Gumanda pa nga ang Pilipinas nung si PRRD naging pangulo dyan, naging disiplinado ang mga tao sa loob ng 6 na taon. Ang daming paggawa ni PRRD. Nawala ng mga adik, takot yung mga adik, takot yung mga kurap. Dahil pagka may kurap, tanggal ka sa trabaho. Pag may adik ka, kulong. Kaya alam nyo guys, hindi ko maintindihan yung mga tao dyan. Bakit galit na galit sila sa mga kay PRRD? Dapat matuwa sila dahil gumanda ang Pilipinas, na bawasan ng, sabihin natin hindi naman 100% yung mga drug addict. Yeah? At least tumino mga natakot kay PRRD. Eh ngayon, tingnan nyo ngayon, ang dami na naman addict yan sa Pilipinas, kriminal. Ay nako, Diyos mio, magnanakaw, grabe. Wala na talagang kinatatakutan kasi pag ang presidente mo is hindi matapang, pag ang presidente mo hindi kinatatakutan ng tao, walang mangyayari. Kaya nga sabi nga ni PRRD, diba, kung takot kang mamatay, wag kang maging pangulo. Diba? Wag kang maging mayor kung takot kang mamatay. Kasi kailangan mo ng bakal na kamay pag naging presidente ka. Dahil pag ikaw sobrang bait, lulukuin ka ng mga tauhan mo. Kaya nakakapagod na. Kaya minsan ayaw ko na lang manood ng mga news dyan. Kasi nakakairita na guys, sa totoo lang. Kaya dapat nagtutulungan na lang tayo na paunlarin yung mga nandyan sa politiko. Tigilan nyo na ang mga Duterte. Wala namang ginagawa sa inyo ang mga Duterte masama. At saka, 150 million pinag-iinitan nyo si Sara Duterte, si BP Sara. Eh, hindi nyo nga napatunayan kung winaldas niya ba yung 150 million. Eh, yung mga flood control yan na billion-billion, ba't hindi nyo yun silipin? Laging mata nyo puro na lang sa mga Duterte. Bakit? Kasi
Sara Duterte, yan 100% yan na magiging presidente yan ng 2028. So kaya, tumigil na kayo. Kahit anong gawin nyo, mahal ng publiko ng Pilipinas ang mga Duterte. Ang ayaw lang sa mga Duterte ay yung magnanakaw, yung mga kurap dyan sa gobyerno, at yung mga adik at mga drug lord dyan. Yan ang may ayaw sa Duterte. Pero yung mga hindi adik at hindi kurap na magnanakaw dyan sa Pilipinas, mahal ang mga Duterte dahil alam nila na matitino ang mga Duterte, hindi mga magnanakaw ang Duterte at hindi kurap ang mga Duterte. Yan ang kaya mahal na mahal sila ng sabayang Pilipino kasi nakita yan. Imagine 20 years naging mayor si PRRD, ano itsura ng bahay niya? Very simple, di ba? Kung iyon ay magnanakaw or kurap, dapat may mansion na yan si PRRD. O yun na lang ang isipin nyo. Kaya tigilan nyo na. Kasi hindi kayo, maawa kayo sa mga Duterte. Yan ang magpapaunlad ng Pilipinas natin, ang mga Duterte. Kaya, kaya tigilan nyo na po ang mga Duterte dahil ang Duterte ang magiging presidente ng Pilipinas 2028. So guys, sana napakinggan nyo yung aking ngayon na reaction video. Yan lang guys. Kasi siyempre na pag nasa ibang bansa ka guys, tapos malalaman ng mga taga-ibang bansa, yung hindi natin mga kalahi na ang gulo-gulo ng Pilipinas na mga kurap, ganyan, ninanakaw ang pera ng gobyerno, nakakahiya, hindi ba? Kaya ako pag tinatanong ako ng mga German dito, sinasabi ko no comment. Kasi ano sasabihin ko kung naririnig nila ang mga news sa Pilipinas, diba? So guys, that's all for today and sana hopefully thank you for watching at magkaisa na lang tayo at magtulungan para mapaunlad ang Pilipinas. Bye bye, see you for my next vlog.